Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon ay pupuntahan natin ang libingan ni Benjamin, ang anak ni Jacob at Rachel. At alamin natin kung tunay nga ba o peke ang libingang ito. Malalaman natin kung bakit inalis ang mga buto ni Benjamin mula sa kanyang orihinal na libingan at dinala sa malalayang lugar. At makikita rin natin kung paano nakakatulong ang henetika at makabagong pananaliksik upang maunawaan ang henetika ni Benjamin at kung paano ito maaring nakaapekto sa tagumpay ng Israel sa malalaking labanan at digmaan. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Nandito tayo sa gitna ng Israel, sa tabi ng Kalsada 55, gaya ng nakikita ninyo, malapit lang sa lungsod ng Kfar Saba. At nandito tayo para makita ang libingan ni Benjamin. Pero, sino ba siya? Si Benjamin ang bunsong anak ni Jacob at siya ang pinagmulan ng isa sa 12 tribo ng Israel, ang tribo ng Benjamin. At siya ay itinuturing bilang isa sa mga patriarka sa Biblia. Kaya samahan ninyo ako at tuklasin pa natin ang tungkol sa kanya at sa kanyang libingan. Tara na! Marahil ang ilan sa inyo ay natatanong na kung paano nangyari na ang libingan ni Benjamin ay nasa Israel. Noong panahong iyon ay kilala bilang Canaan. Sa huli, alam natin ang kwento sa Biblia. Si Benjamin ay bumaba sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid nang magkaroon ng matinding tagtuyot at taggutom dito sa lupaing ito. At pumunta siya sa Ehipto at siya at ang buong pamilya niya ay tinanggap ni Jose, ang kanyang kapatid, na noon ay napili bilang gobernador sa Ehipto, at si Benjamin ay namuhay doon ng buong buhay niya. Sa katunayan, ikinuwento sa atin ng Biblia ang kanyang mga inapo sa Ehipto at kalaunan, ang kanyang mga inapo ay naging mga alipin sa Ehipto. At kahit hindi sinabi ng Biblia kung paano, kailan at saan namatay si Benjamin, lahat ng palatandaan ay nagsasabing siya ay namatay sa lupain ng Ehipto. Kung gayon, kung lahat ng palatandaan ay nagsasabing si Benjamin ay namatay sa lupain ng Ehipto, ibig bang sabihin ito na peke ang kanyang libingan dito sa Israel? Sandali lang. Wala tayong anumang tala sa Biblia, kasaysayan o arkeolohiya tungkol sa sinuman sa pamilya ni Jacob at ng kanyang mga inapo na inilibing sa lupain ng Ehipto. Sa kabaliktaran, lahat ng mga tala na mayroon tayo ay nagsasabing ang mga buto ng mga patriarka ay dinala mula sa lupain ng Ehipto pabalik sa Kinaan. Na talagang iginigiit nila na sila ay mailibing dito sa lupang pangako. Tulad ng kay Jacob, na bago siya mamatay ay hiniling na dalhin ang kanyang katawan sa lupain ng Kinaan upang mailibing sa yunghib ng Makpela. Kasama ng iba pang mga patriarka at matriarka. At para maihatid ang kanyang katawan sa mahabang paglalakbay na iyon, ang katawan ay inimbalsamo ng mga Ehipsyo. Oo, malaki ang posibilidad na ang ating patriarka na si Jacob ay namumipika. At hindi lang siya, ikinuwento rin sa atin ng Biblia na ang katawan ni Jose ay inimbalsamo, ibig sabihin, namumipika, at dinala ng mga tao ng Israel sa kanilang paglabas noong Exodo. At sa aklat ng mga gawa, sinabi ni Esteban na si Jacob at ang ating mga ninuno ay dinala upang ilibing sa lupain ng Canaan. Ipinapahiwatig niya na higit pa ito kaysa kay Jacob at Jose lamang. At sa lahat ng ito na ating napag-usapan, naunawaan natin
na may malaking posibilidad na si Benjamin ay tunay na dinala upang ilibing sa lupain ng Canaan. At dito sa tabi natin, makikita na natin ang libingan ni Benjamin. Pero ngayon, papasok tayo at aalamin kung ito nga ba talaga ang libingan ni Benjamin. Tara na! Ang lugar na ito ay hinati para sa mga lalaki at babae, at ito ang bahagi ng mga lalaki. At dito sa harap natin, makikita natin ang palatandaan ng libingan at makikita natin na tayo lang ang nandito. Dahil na rin sa oras ng pagdating natin. Pero maya-maya lang, nagsisimula nang dumating ang mga tao mula sa buong Israel para bisitahin ang lugar na ito. At ganito mismo, napapanatili ang alaala ng lugar. Dahil ito ay isang tradisyon na ipinapasa mula sa ama papunta sa anak, mula sa isang peregrino papunta sa isa pang peregrino. At ito ay isang napakalakas na tradisyon na kahit ang mga Arabo na nakatira malapit dito ay kinikilala ang lugar na ito bilang libingan ni Benjamin. At ngayon, iikot tayo sa paligid ng libingan at papasok sa kabila, sa lugar na pangunahing para sa panalangin ng mga kababaihan. Tara na! Paano kung maaari kang magdala ng bahagi ng kasaysayang biblikal mula sa bundok ng templo? Araw-araw akong naglalakad sa mga sinaunang kalye na ito. Sa Jerusalem, hindi lang inaalala ang pananampalataya, nararamdaman mo rin ito. Ngayon, maaari mo na itong hawakan. Noong dekada 90, iniligtas ng mga arkeologo ang lupa mula sa dating kinatatayuan ng bundok ng templo sa Temple Mount Sifting Project. Hawak ko mismo ang buhay na koneksyon sa kasaysayang biblikal. Ang Temple Mount Soil lang ang otorisadong magpatunay at magbigay ng sertipikasyon dito. Mahal, ito ang regalo ko sa kasal para sa iyo. Ito ay simbolo ng pagmamahal ko sa iyo at ng ugnayan ng pamilya natin sa Diyos. Sana lagi kang paalalahanan nito ng pananampalatayang gumabay sa ating pamilya. At ngayon ay magiging bahagi na ng tahanang bubuuin mo. Bawat piraso ay may nilagdaang sertipiko. Patunay na kabilang ka sa iilan lang na magkakaroon ng ganitong yaman. I-click ang link sa description o iscan ang QR code para makuha ang iyong buhay na koneksyon sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, balik na tayo sa video. At gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Tingnan ninyo kung ano ang nandito. Sa tingin ko, hindi ko pa ito na ipapakita dito sa channel. Kaya bubuksan natin itong masasabi nating kompartimento. At ang makikita natin dito sa loob ay mga kandila. Madalas natin itong nakikita sa tabi ng mga libingan ng mga tauhan sa Biblia, ng mga mahahalagang tao sa kasaysayan dito sa Israel. Nakikita natin ang mga tao na nagsisindi ng mga kandila. At ito ay nagmula sa ideya ng isang talata sa Biblia mula sa Aklat ng Kawikaan na nagsasabing ang kaluluwa ng tao ay parang isang apoy. Kaya, dahil ang apoy ay umaakyat din patungo sa langit, ito ay nagpapaalala sa atin ng landas na tinatahak ng mga kaluluwa pagkatapos iwanan ng katawan. At ito rin ay isang paraan ng pabibigay galang sa tao ng paggunita sa kanyang alaala. Kaya nakikita natin ito sa mga libingan ng mahahalagang tao at minsan naglalagay din ng mga tao ng mga nakasinding kandila sa tabi ng kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pero gusto kong samantalahin na pinag-uusapan natin ang lahat ng ito para bigyang diin ang isang bagay na talagang mahalaga. Marahil ang pinakamahalagang bagay na maaari natin pag-usapan dito ay hindi tayo nagdarasal sa mga patay. Walang pumupunta rito para magdasal kay Benjamin. Ang ginagawa natin dito ay magdasal sa Diyos at alalahanin ang kwento sa Biblia, alalahanin ang ating mga patriarka. Sa kasong ito, lilinawin natin. Ang mga kandilang ito ay hindi para kay Benjamin, kundi dahil ito ay isang mahalagang makasaysayang lugar. Isasara na natin. At ang layunin talaga ay tulungan na hindi mamatay ang mga kandila. Kaya ito ay isinasara. Pero hindi ito ang pinakamatandang tradisyon ng mga Hudyo. Kung babalik tayo sa mga panahong biblikal, talaga namang ang tradisyon na karaniwang ginagawa ng mga tao para sa mga libingan ay maglagay ng bato sa ibabaw. Makikita ninyo ito hanggang ngayon sa mga sementeryong Hudyo sa buong mundo. Nakikita natin ang mga libingan at
sa ibabaw mga bato. At ang ideya ay may simbolikong kahulugan at praktikal na dahilan. Ang simbolikong kahulugan ay ang bato ay isang bagay na walang material na halaga. At dahil dito, hindi natin maaring paniba-ibahin kung sino ang mayaman at sino ang mahirap. Sa sementeryo, lahat ay pantay-pantay. Karaniwan din magkakapareho ang laki ng mga lapida. Walang mayaman, walang mahirap sa kabilang buhay. At mayroon ding usapin ng pagmarka ng pagbisita, ng pagpapakita ng pagmamahal. Kapag bumibisita tayo sa isang mahal sa buhay, nag-iiwan tayo ng bato at minamarkahan. Tingnan mo, nandito ako, inaalala ko ang alaala ng taong ito. At ang huling dahilan ay isang napaka-praktikal at mahalagang dahilan. Noong panahon ng Biblia, ang tao ay karaniwang inilibing at nilalagyan ng bato sa ibabaw. Ngunit, habang lumilipas ang mga taon, mga siglo at mga milenyo, madalas inuulan ang mga ito at hinihipan ng hangin at nagsisimula na magiba ang mga libingan. Kaya, ang mga tao, kapag pumupunta sa libingan at naglalagay ng mga bato sa ibabaw, ito ay isang paraan para pisikal na patibayin ito upang matiyak na mananatiling buhay ang alaala ng tao, pati na rin sa pamamagitan ng libingan ng tao na hindi basta-basta mawawala sa paglipas ng mga siglo. At nakikikita natin na naging epektibo ito sa maraming lugar. Dito sa Israel, mayroon tayong mga libingan mula pa noong panahon ng Biblia na nananatiling buo hanggang ngayon. At kung pag-uusapan ng mga libingang biblikal, na yon, oo, tingnan na natin ang kabilang bahagi, ang kabilang panig ng libingan ni Benjamin. Talagang napaka-interesante ng lugar na ito. Makikita natin dito, muli, ang libingan ni Benjamin. Pero ang kabilang kalahati, ibig sabihin, ang bahagi ng mga lalaki na nakita natin kanina ay nasa likod ng kurtinang ito. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo ay narito sa ibaba. Kung itataas natin ang mga modernong telang ito, makikita natin ang isang bagay na gawa sa bato. Pero kahit na mukha itong kabaong, hindi ito ganoon. Ayon sa tradisyon, sa ilalim ng estrukturang ito, sa bahaging ito, naroroon si Benjamin. Ibig sabihin nito, kung talagang nasa tamang lugar tayo, si Benjamin ay hindi narito sa antas na kinalalagyan natin, kundi ilang metro pa ang lalim sa ilalim. At ngayon gusto kong pag-usapan ang tungkol sa estruktura. Ang estrukturang ito, gaya ng nakikita natin ngayon, ay 700 taon na ang tanda. Ito ay itinayo noong panahon ng mga Mamluk. At syempre, pagkatapos ay may mga idinagdag pang ilang bagay. Ang balot na ito, syempre, ay idinagdag lang pagkatapos. Pero ang pagkakagawa, gaya ng nakikita natin, ay 700 tao na. Pero dito sa paligid ay may mga maliliit na paghuhukay ng mga arkeologo. At may masinaunang mga arkeolohikal na labi. Nakahanap sila ng mga labi mula sa panahong Romano at Bizantino, ibig sabihin, mga arkeolohikal na labi na hanggang 2,000 taon ang tanda. Pero may isa pa akong kailangan sabihin sa inyo, hindi ito ang kaisa-isang libingan ni Benjamin na meron tayo dito sa Israel. Oo, may isa pang lugar na kilala bilang libingan ni Benjamin, na matatagpuan sa Jerusalem sa tabi ng Kalye Strauss. At may isa pang lugar, isang baryo sa Galilea na tinatawag na Rame, na kahit wala namang libingan doon o isang tiyak na lugar na nakamarka, mayroon tayong mga sulat mula sa gitnang panahon na nagsasabing may tradisyon na si Benjamin ay inilibing doon. Kaya pinag-uusapan natin ang hindi bababa sa 3 tradisyon. Ito walang duda, ang pinakatinatanggap sa lahat, pero hindi ito ang nag-iisa. At alin sa 3 ang tingin ko ay totoo? Sasabihin ko sa inyo, yan mamaya-maya lang. Pero bago yon, gusto ko munang pag-usapan ng lahi ni Benjamin o gaya ng sinasabi natin sa Hebreo, Binyamin. Ang ibig sabihin ng Binyamin ay literal na anak ng kanang kamay. At ito ay medyo ironic na pangalan. Dahil ang tribo ng mga anak ng Kanan ay siya ring tribo ng mga kaliwete. 3 beses lang binanggit sa Biblia ang tungkol sa mga kaliwete. At sa 3 beses na yon, lahat sila ay mula sa tribo ni Benjamin. Ang unang halimbawa ay si Ehud, isa sa mga hukom, at siya ay mula sa tribo ni Benjamin. At sa pamamagitan ng kanyang espada sa kaliwang kamay, nagawa niyang palayain ang Israel mula sa pagkaalipin ng mga Moabita. At sa mga hukom, Kabanata 20, sinasabi sa atin ang tungkol sa 700 tirador. Lahat ay kaliwete
at lahat ay mula sa tribo ni Benjamin. At hindi lang sila kaliwete, Kundi mayroon din silang kahangahangang katumpakan. Gamit ang tirador, kaya nilang patamaan ang isang bato sa ibabaw ng isang hibla ng buhok. At sa aklat ng mga kronika, nakasaad na si David ay may suporta ng 23 mandirigmang ambidestro na mga sundalong marunong lumaban gamit ang kanan at kaliwang kamay. At ito ay isang malaking kalamangan dahil kaya nilang umatake mula sa iba't ibang anggulo at mapatuloy sa pakikipaglaban kahit nasugatan ang isa nilang braso. At syempre, lahat ng mga ambidextrous na sundalong ito ay mula sa tribo ni Benjamin. Mapapansin ninyo na lahat ng mga kaliwete na binanggit sa Biblia ay mula sa tribo ni Benjamin. at hindi lang dalawa o pinag-uusapan natin, kundi daan-daan. At ngayon, ang tanong na lumilitaw sa atin ay, bakit? Mayroon bang bagay na genetiko sa kanila? Isang bagay marahil na literal na nagmula sa kanilang ninuno, si Benjamin? O ito ba ay isang bagay na itinuro sa kanila? O marahil ay kombinasyon ng dalawa? Tingnan natin kung ano ang masasabi ng mga siyentipiko at pananaliksik sa atin. Kung si Benjamin, ang anak ng kanang kamay, ay nakaimpluwensya sa kanyang mga inapo na kaliwete. Sinasabi ng mga makabagong pananaliksik na ang lateralidad, ibig sabihin, pagiging kanan o kaliwete, ay may malinaw na genetic na bahagi, ngunit may impluwensya rin ng mga salik sa kapaligiran tulad ng edukasyon. Ipinakita ng isang pag-aaral na kapag parehong kaliwete ang mga magulang, 26% ng mga anak ay nagiging kaliwete rin. At kapag isa lang sa mga magulang ang kaliwete, may 20% ng tsansa na maging kaliwete rin ang anak. Kung ikukumpara sa mga mag-asawa na parehas hindi kaliwete, ibig sabihin, mga mag-asawang kanang kamay, mas mababa sa 10% ang tsansa na maging kaliwete ang anak. At may isa pang kamangha-manghang natuklasan na may mga genes, literal na mga genetic markers na nakaka-impluwensya sa bata para maging kaliwete. At may mga napakamodernong pag-aaral din na nagsasabing makikita na sa loob pa lang ng sinapupunan ng ina, may pagkahilig na ang fetus na gumamit ng isang panig ng katawan kaysa sa kabila. At malamang na ito ay makikita rin sa pagtanda kung ang sanggol ay lalaki na magiging kanang kamay o kaliwete. At partikular sa kaso ng tribo ni Benjamin, sila ay naging mga kaliwete dahil ba ito sa itinuro sa kanila o dahil sa genetika? Marahil ay namana mula kay Benjamin. Kung iisipin natin ang sinaunang mundo, ang pagiging kaliwete sa isang labanan ay isang malaking kalamangan. Ang mga labanan noong panahong yun ay idinisenyo para sa mga kanang kamay, kaya't ang mga kaliwete ay may malinaw na kalamangan. Kaya, maaari nating isipin na marahil ang mga bata mula sa tribo ni Benjamin ay tinuruan maging kaliwete o ambidextrous para makatulong sa mga labanan. Pero basahin natin ulit ang teksto. Sinasabi sa teksto na karamihan sa mga sundalo mula sa tribo ni Benjamin na mga kaliwete ay mga tagapukol ng bato o mga mamamana. Ibig sabihin, lumalaban sila mula sa malalayong distansya. At kung gagamit ka ng tirador, tulad ni David laban kay Goliath, sa totoo lang, walang pinagkaiba kung ang tirador o ang pana at palaso ay ginamit ng isang kanang kamay o kaliwete. At ito ay isang malamang na palatandaan na ang mga kaliwete mula sa tribo ni Benjamin, kahit malaking bahagi sa kanila, oo, ay kaliwete dahil sa genetika. Pero talagang ironiko na ang tribo ng mga anak ng kanang kamay, ang tribo ni Benjamin, ay siya pang kilala dahil sa dami ng mga kaliwete. Pero maaring ito ay isang bagay na henetiko na naman na nila mula sa kanilang patriarka na si Benjamin. At ngayon, kailangan nating sagutin ang pinakamahalagang tanong na yung araw. Ito ba talaga ang libingan ni Benjamin o isa ito sa iba pa? At ang personal na sagot na maibibigay ko sa inyo, ang aking opinyon ay, may mga pagdududa ako.
Sa mga teoryang meron tayo, para sa akin, ito talaga ang pinakamalamang. Pero hindi pa rin ako kumbinsido na ito ang lugar na may 100% posibilidad. Oo, may arkeolohiya tayo dito, pero arkeolohiya ito ng 2,000 taon na ang nakalipas. At si Benjamin ay nabuhay mahigit 3,000 taon na ang nakalipas. Kaya kailangan natin ng mas matandang arkeolohiya. At ang tanging paraan para mapatunayan ito ay sa pamamagitan ng mga paghuhukay na archaeological na maari kong tiyakin sa inyo na hindi gagawin sa lugar na ito. Mayroong patakaran ang gobyerno ng Israel ng Ministeryo ng mga Antigidad na hindi magsagawa ng paghuhukay sa mga lugar ng libingan, lalo na sa mga libingang itinuturing na sagrado tulad nito. Kaya, walang inaasahang magaganap na panghuhukay ng mga arkeologo sa lugar na ito. At kung walang paghuhukay o walang mas matandang mga makasaysayang ebidensya, ang lugar na ito ay nananatiling isang malaking tandang pananong. Pero ang masasabi ko talaga sa inyo ay na ang pinakamahalaga kay Benjamin ay hindi ang kanyang libingan. At oo ang kanyang pamana. At ang pamana ni Benjamin ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon dito sa Israel. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo.